Sa meriendang Pinoy na ito, wala na kayong hahanapin pa. May pampabusog na bilo-bilo gawa sa bigas, sinamahan pa ng samut-saring mga sangkap at prutas. Kaya siguradong hindi ka lang happy, busog-lusog pa. Tuwing Mayo, ipinagdiriwang ng mga tiga-Angono sa Rizal ang pista ni San Isidro Labrador. Hindi lechon ang istariray sa kanilang pista, kundi ang hamak na ginataang munggo. Dahil patron ng mga magsasaka si San Isidro Labrador, ito raw ang nakaugali ang ihain noon, pampawi ng pagod ng mga magsasaka. Ito po ang una natin gagawin dito, isasangag po yan. Si Tatay Dolek, halos 50 taon na raw nagluluto nito. Ginaganyan po namin yan para po yan ay magbiyak-biyak na katulad yan. Ayan po. At ang sikreto raw ng kanyang masarap na ginataang munggo, nasa sabaw ng nyog. Yung fresh na sabaw ng nyog na ating biniyak, sasaurin nyo po yun. Yun nyo po yung pakukuluin nyo doon sa talyasi. Yung pauna, yun yung pinakamasarap. Dahil yun po ay matamis. Habang siya'y kumukulo, sinasaling ko yung bigas. Ilalagay ko naman ay una ay ang saging. Gabi naman ang ilalagay ko para palambutin. Nilalagay ko naman kamote. Nilalagay na po ang asukal. Ang paggawa nito, inaabot ng 3 hanggang 4 na oras na paghahalo. Tamang-tama ang gata, tama-tama tamis. Sa bisperas ng pista, nakakaluto raw sila ng 3 hanggang 4 na kawa ng ginataang munggo. Ang mga nalutong ginataan, pinabasbasan pa sa tapat ng simbahan sa araw mismo ng pista ni San Isidro Labrador. Listen yun dahil sa may mga sakit, nagiging magaling pura mo naman sila dahil nakakakain sila ng ginataan na galing sa kay San Isidro Labrador. Santa Maria, Ina Diyos, panalangin po kami makasalanan. Bago pa matapos ang novena, nagluto ang pamilya ng Hermano Mayor ng ginataang munggo na kanilang ipapaampaw o ipamimigay sa mga magdadasal. At nung naghudyat na ng pamimigay, pinagkaguluhan na ang ginataang munggo. Napakalalim na alaala sa amin to sapagkat maliit pa kami, pag kami sumasama sa San Isidro, ito na aming kinakain. Kahit matindi ang init ng panahon, siguradong hindi pa rin tatanggihan ang isa pang mainit-init na ginataan, ang ginataang bilo-bilo. Sa San Pablo, Laguna, ang tawag nila rito, pinaltok. Ang gata na gamit nila sa kanilang bilo-bilo mula mismo sa mga puno ng nyog ni na Joel. Kinakailangan ay yung ganitong klase na medyo nagmamalahipo na siya. Nasa pagitan na siya ng papunta sa paggulang o papunta sa pagiging mature. Ito yung makakakuha tayo ng medyo manamis-namis na gata. Ang ginamit naman sa paggawa ng galapong, ang gilingang bato na minana pa raw nila sa kanilang lola. Inilagay ang ibinabad na malagkit sa gilingang bato. Mano-manong giniling ang bigas. Ang mga nakuhang katas, inilagay sa katsa para pigain. Ang napigaang galapong, bibilugin para maging pinaltok. Kasi talaga sa mga lola at sa mga ibang matatanda na naunang gumawa nito, binilog-bilog at bala yun. Ginagamit daw yun as pambato. Ito namang isa, ito yung meron ng twist na makapuno. Yan. Tradisyon sa kanilang maghanda ng pinaltok para sa mga bagong kasal. Kaya para raw mas tumamis ang samahan ng bagong kasal, ang pinaltok hinahaluan nila ng makapuno. Isang tradisyon namin dito
na kapag ka bagong kasal, pagkatapos ng honeymoon, sila'y uuwi sa kanilang parents, maghahanda ang family ng babae noong pinaltok. Kasi yung malagkit yon. Tapos ilalagay mo ngayon yung makapuno dun sa loob, another matamis. So magsing irog na binalot ng lagkit at saka ng gata at saka ng tamis ng makapuno. Makapuno balls, sumasama siya sa tamis at yung gata napaka-creamy niya. Paborito namang ngasabin ng Batanggenyong si Jeffrey ang mais. Pero hindi lang ito masarap papakin. Paborito rin ito gawing ginataang mais. Nakalaunan, ginawa nilang negosyo. Ini-introduce namin ang ginataang mais at bilo-bilo sa mga millennials para matikman nila yung original taste. Una, kailangan natin magpakulo ng tubig. Kailangan na natin ilagay ang malagkit na bigas. Halu-haluin ito. Pag nakita na natin malambot na yung bigas, kailangan na natin ilagay ang mais. Lalagay na natin ang gata. Pwede na natin lagyan ng asukal. Ang kanilang ginataang mais with a twist chocolate syrup. Sinamahan namin to mas masarap na sangkap. No? So, para sa ganun is talaga mas magustuhan pa siya ngayon ng mga millennials. Ang chocolate sa ginataang mais, perfect siya. Pero ito raw ang talagang kakaibang ginataan. Dahil hugis bilohaba, tinawag nila itong ginataang dila-dila. Itsurang palitaw, pero may malapot na gata o sabaw. May sahog ding sago at latik. Kapag hiniwa ang dila-dila, aba, may palaman itong langka. Dahil kilalang nagluluto ng kakanin sa Cavite, ang nanay ni Hattie naisipan niyang paghaluin ng kakanin at ginataan. After po nating ipalaman yung langka, ikukorte na po natin siya ng hugis dila. Ito na po ang ating ginataang dila-dila. Lasang-lasang langka at saka yung tamis at yung galapong napakalambot. Ang kanilang ginataang dila ang isa rin daw sa mga dahilan kung bakit lumago ang kanilang kainan. So from 3 menus po kami noon, ngayon po nasa 40 menus na po siya. Lahat po yun talaga niluto ko, tapos sariling recipe ko. Continuous pa rin po yung pag-iimbento ko ng mga iba't ibang klaseng pagkain. Ngayong bakasyon, sigurado, looking forward ang mga bata, pati na rin ang mga matatanda sa kung anong merienda tuwing hapon. Kung ganito ba naman kasasarap ang mga ihahain, abay pumirmi muna. Team Bahay! Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.